Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Nandito po tayong muli sa ating pang-araw-araw na debosyon sa Tinapay mula sa langit para pagnilay-nilayan ang mga salita ng Diyos. Sa umagang ito atin pong tatalakayin ang paksa mula sa Joshua Kapitulo 24 versikulo 32 na may pamagat na The Burial of Joseph's Bones. Bago po tayong magsimula sa ating pagninilay-nilay ng salita ng ating Diyos, tayo muna po ay manalangin. Diyos amang dakila, salamat po sa bagong umagang ito na muli kaming makakapakinig ng iyong salita. Kami po ay nandito sa iyong harapan, humihingi ng gabay upang kami ay bigyan ng sapat na talino, karunungan at buksan nawa ang aming mga puso at isipan sa gabay ng banal na Espiritu upang lubang maunawaan ang iyong mensahe sa oras na ito. Tulungan mo kami na maipamuhay at maibahagi rin sa iba ang bawat aral na aming matututunan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong basahin ang Joshua Kapitulo 24 versikulo 32 hango sa MBB Tagalog. Ito po ang nilalaman. Dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Jose nang sila'y umalis sa Ehipto. Ibinaon nila ito sa Shechem sa lupaing binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Ang lupaing ito ay kasama sa naging bahagi ng mga anak ni Jose. Bilang pangkalahatang impormasyon ng ating konteksto, ito ay mababasa natin sa Genesis Kapitulo 50 versikulo 22 hanggang 26. Sabi roon ay, sa 22, nananatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago namatay. 23, inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ang mga apo kay Makir, na anak ni Manases. 24, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay. Ngunit huwag kayong mag-alala, iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. 25, pagkatapos ipinagbilin niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na kapag kayo'y inilabas na ng Diyos sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. 26, namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon, siya'y inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong. Bilang mensahe sa ating mga nabasang talata, napatunayan natin na lumipas man ang maraming taon, hindi nalilimutan ng bayan ng Israel ang bilin sa kanila ni Jose bago ito malagutan ng hininga. Mula sa Ehipto, dinala nila ang mga buto ni Jose sa Shechem at doon ito inilibing gaya ng kanilang sinumpaan kay Jose. Bakit sa Shechem? Alamin natin ang mga dahilan kung bakit dito nais ni Jose na mailibing ang kanyang mga buto. Una, dahil ito ay lupaing binili ni Jacob, ama ni Jose, sa mga anak ni Hamor sa halagang 100 pilak. Pangalawa, ang Shechem ay lupaing nakapaloob sa Kanaan o lupang pangako ng Diyos kung saan ang Diyos ay unang nagpakita kay Abraham at ipinangako sa kanya ang lupaing. Ito ay matatagpuan sa Genesis Kapitulo 12 versikulo 6 hanggang 7. Pangatlo, ang Shechem din ang naging makasaysayan sa buhay ng mga Israelita. Nagtayo sila ng altar na tinawag itong El Elohe Israel. Ito ay matatagpuan sa Genesis Kapitulo 33 versikulo 18 hanggang 20. Dito muling pinagtibay ang kanilang tipan sa Diyos na binibigkas ang mga pagpapala at sumpa sa Joshua 8. At ang pang-apat na dahilan, ito ay naging makasaysayan dahil sa Shechem ay kabisera ng lungsod. Sa panahon na nahati ang kaharian, ang Shechem ay pansamantalang nagsilbing bilang kabisera ng kahalagang ng hilagang kaharian ng Israel na mababasa sa Unang Hari, Kapitulo 12, versikulo 1. Sa kabuuan, ang Shechem ay naging isang pundasyong lugar kung saan nagsimula ang pangako ng Diyos kay Abraham at kung saan paulit-ulit na pinagtitibay ng mga Israelita ang kanilang tipan na ginagawa itong likas na bahagi ng lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito rin ay naging mana ng mga apo ni Jose. At sa ating konklusyon at aplikasyon, mahalaga ang pagtupad sa pangako dahil ito ay nagpapakita ng paggalang sa taong iyong pinangakuan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at sana tayo ay gayon din. Pangako niya na kailanman ay di niya tayo iiwan o pababayaan, pero tayo ang madalas na nakakalimot. Tayo ang nangiiwan at nauuna sa ating mga desisyon sa buhay. Napakaganda ng plano ng Diyos
sa atin. Ayaw niya tayong ay mapahamak. Nais niya tayo ay magtagumpay at mamuhay ng sagana, at higit sa lahat ay ang pangako niya na sa pamamagitan ni Jesucristo ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos ay di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, dahil siya ay tapat sa kanyang mga salita at pangako. Ito ay matatagpuan sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 23. Nawa tayo ay maging tapat din sa ating pangako sa Diyos. Sabi nga sa 1 Kapitulo 14, versikulo 15, kung mahal mo ako, tuparin mo ang aking mga utos, na nagbibigay diin na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga turo. Ito ay isang pangunahing prinsipyo na nag-uugnay sa pag-ibig sa Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ito ang magpapatibay sa ating relasyon sa Kanya, na nagpapakita ng pagmamahal at pagsunod sa kanyang mga layunin, na humahantong sa mga pagpapala sa mas malalim na koneksyon sa Diyos. Nasa pagsunod ng pagpapala. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong mensahe para sa oras na ito. Salamat po sa mga aral na aming natunghayan mula sa iyong salita. Sana po ang bawat salitang aming nabasa at narinig ay may pamuhay at may bahagi sa iba upang ikaw ay malugod at mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Nawa ang aming tiwala sa iyo ay maging lubos at magkaroon kami ng takot sa hindi pagsunod sa iyong mga kalooban at utos mula sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na bukas na muli ay manood at makinig sa programang Tinapay Mula sa Langit sa ganap na 5:30 ng umaga. Itaguyod po natin ang gawaing ito para mas marami pang taong mapagpala ng Diyos. Atin din pong ibahagi ang bidyong ito upang marami pang makapakinig at makapanood ng mabuting balita ng Diyos, nang sa gayon mas tumibay pa ang pananampalataya sa Diyos at maging pagpapala rin sa kanila. Muli po mga kapatid, magandang umaga. God bless us all.